Sa ating pong, pagpapatuloy sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, ay nais ko po tayo po ay, sumandaling manalangin. Dakilang Diyos mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw pong ito. Salamat po sa karagdagang buhay at kalakasan na siyang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong masaganang biyaya at sa pamagitan ng iyong pagmamahal at pag-ibig na pinadama sa amin, ay nakamit po namin sa aming buhay ang mga katugunan ng aming panalangin. Ngayong umaga, nais po namin hilingin ng iyong banal na Espiritu na siyang magturo at maggabay sa amin sa pamagitan ng iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Buksan po ang aming mga puso at aming mga kaisipan sa mga mahalagang aralin na dapat naming may sa pamuhay araw-araw. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong patnubay sa amin. Sapagkat ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat at sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral at ito po ay doon po sa karugtong ng ating pong pag-aaral patungkol sa kawikaan at at ito po ay may kaugnayan sa pang-araw-araw po nating buhay. Kahapon po ay pinag-aralan natin ng ilang karugtong doon sa 8 parte ng ating pong pag-aaral. At nais ko po na i-remind sa atin o muli, balikan pahapyaw ang ilang sandali yung napag-aralan na natin. Ano po? Sabi niya po dito, if you are married, dun kung kayo po ay may asawa na, sabi niya, an argumentative, wake up and stop making your spouse miserable. That means, kapag ka laging nagtatalo sa bahay, wala pong maidudulot ito ng mabuti sa pamilya. Pangalawa, sabi po doon sa ating pong napag-aralan, dapat tayo po ay mag-ipon o maglagak o tayo po ay maglaan ng mga pangangailangan sa panahon ng tag-araw. Ibig pong sabihin, kung mayroon po tayong kapasidad o kung hindi man, mapagsikapan natin na mabigyan ng panahon ang pag-imbak ng mga pangangailangan sa panahon ng tag-ulan. O ibig kong sabihin sa panahon ng emergency at ng mga panahon ng pangangailangan ng kahirapan o ng mga problema maging sa mga material o financial na bagay. Pangatlo, sabi niya po doon sa ating pong pag-aaral, ay lumayo po tayo sa Bombay. Lumayo po tayo sa mga pagkakautang sapagkat ang taong tayo po ay nasilo ng pagkakautang, tayo po ay magiging alipin nito. So napakahirap po lumabas at napakahirap po kumawala sa ganiyang kaugalian. Kung kaya nga po ang sabi po ng banal na kasulatan, hanggat maaari ay ating pong iwasan. Kung talagang exception to the rules, kung hindi po talaga maiwasan ito, sa panahon ng pangangailangan o yung mahigpit na pangangailangan, ay pwede pong gawin natin, pero hindi ito maging dahilan hanggat maaari lumayo po tayo dito. Sabi niya, His gracious offer of forgiveness and peace in Jesus Christ. Sabi niya, don't be God's enemy. Instead, offer yourself, sabi niya to Him, and accept Him as our personal Lord and Savior. Sabi niya, His gracious offer of forgiveness and peace in Jesus Christ. So sabi niya po doon, ito po yung sunod na pag-aaralan natin, yung pong huling 4 na bahagi nito. At dito po tayo nagtapos kahapon, o dito ko po iniwanan ang ating pong lesson sa tinatawag nating enemies. Don't be an enemy. So
No? Don't be enemies with God. Huwag ho natin gawing kaaway ang ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat sa panahon na tayo po ay kumontra o kinalaban natin ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Ha? Wala po tayong magagawa. Sabi niya po dito, ano ho, the only one wise thing to do is to fear the Lord. Sabi niya po sa ginamit ni Haring Solomon, to fear the Lord is the beginning of wisdom. Getting right with God, seeking peace with Him on His terms is what we must do. That means, ano pa, kinakailangan po na tayo po ay makipagkasundo sa Panginoon o anuman pong bagay na mayroon po na labag sa kanyang kalooban ay kinakailangan po nating o ating pong talikuran o ating pong sabihin natin pagsisihan. Noon, sapagkat ito po ang marapat nating gawin upang tayo po ay mapayapang namumuhay na masaya kay Kristo. Now, sabi niya natin can much being at peace with God. Wala pong magiging katumbas sa buhay natin ang maliban ang ating pong italaga at makipagkasundo tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtalima ng kanyang salita. Okay, number 5, sabi niya po dito, ano ho, subukan natin silang o sa ating pakikipagkapwa-tao, sa pakikipagkapwa Kristiyano, pakikipagkapwa mananampalataya, ano po, subukan natin na iligtas sila sa kanilang landasing tungo doon sa kanilang kapahamakan o maaaring kamatayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig kong sabihin nitong kapahamakan, pag may mga kaibigan, kapamilya, kapatiran, kapatid sa Panginoon o kaya o sino man sa tao, yung po ay tinatawag natin pakikipagkapwa tao, pakikipagkapwa Kristiyano, pakikipagkapwa mananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Tungkulin po natin, lalin, ang sila'y sagipin tungo doon sa kanilang ipakapapahamak. Sa makatuwid, kung sila po ay lumalakad sa likong landas, ano po, dapat ang ating pong mabigay na mga advices o mga payo ayaw pong matuwid at ayon sa lituntunin ng salita ng Diyos at alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ano po, sapagkat pag hindi, maaaring ito ay magtulak sa kanila sa kapahamakan at kamatayan. Now, sabi niya, rescue those who being led away to death, hold back those staggering toward the slaughter. If you say, sabi niya, but we knew nothing about this. Ibig kong sabihin, sabi niya, hindi naman natin alam na ganun pala yan. Hindi. Minsan may mga tao na nakikita natin na sila ay gumagawa na kantampalasan laban sa kalooban ng Diyos. Kung kaya nga po't kailangan tayo na mananampalataya at nagagabayan ng kanyang salita. At maaaring ikaw, kaibigan, at sa pamagitan ng ating pong pag-aaral araw-araw ng salita ng Panginoon, ay makapagbibigay ka ng matuwid at maka-Diyos
o sabihin natin, mga payo na naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. And that was on the Proverbs 24 verses 11 to 12. Now, dito sa Proverbs chapter 22, 24 to 25 ay sabi niya po dito, sa pamimili ng ating mga kaibigan. Bakit? Kasi minsan, no, yung mga kaibigan natin, sila magpapahamak sa atin. Now, ano po ang sabi ng Proverbs chapter 22, verse 24 and 25? Ito yung maganda, no? Paalaala ng salita ng hindi to mga minamahal. Huwag kang makikipagkaibigan doon sa maiksi ang pisi, sa maiinitin ang ulo, sa madaling uminit ang ulo at magagalitin. Hmm? Huwag kang makipagkaibigan doon sa wala nang iniisip kung hindi ang kanyang sarili. Ah, na tila bagang siya po ang pinakamagaling sa balat ng lupa. Pero sabi po ni ni Haring Solomon, ito po ay kaanyang paalaala sa bawat isa sa atin mga mananampalataya. Sa bawat isa sa atin mga kaibigan, kayo po na nandiyan, nakikinig ng araling ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag kayong makipagkasundo o maging kaibigan yung mga tao na maiinitin ang ulo at madaling magalit sapagkat sa sa kanilang kaugaliang iyon sabi na that you may learn his ways and get yourself snared. Ibig kong sabihin na sa katagalan makukuha mo ang kanyang ugali, mahahawa ka ng kanyang masamang ugali at ikaw ay nahulog sa kaniyang patibong o sa patibong ng isang maghasama o hindi mabuting kaugalian. Madalas po na maaaring ganyan, di ba? Minsan pag may mga kaibigan tayo, pag nagbibigay ng maling turo o maling payo, sabi nga po natin, binigyan tayo ng Panginoon ng utak para magkaroon po tayo ng tinatawag natin spiritual discernment. It means na ay intindihan at mauunawaan natin mga bagay-bagay na kung ito po baga ay makabubuti o makasasama sa ating pananampalataya. Iwasan po natin yung mga kaibigan na hindi nakapagdudulot ng mabuti sa buhay natin. Piliin po natin yung ating pong magiging kaibigan sapagkat maaaring minsan ang ating pong mga kaibigan ang siyang magpapahamak sa atin. Now sabi niya po dito, as it pertains to be friends we keep, sabi niya, and we have a choice. Ano po, dapat ang ingatan natin, 'di ba nung nakaraang linggo pinag-aralan natin kung gusto po natin na magtatagal yung ating pong pakikipag-ugnay, pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao, kinakailangan pangalagaan at ingatan natin yung ating mga pananalita o ang ating pong pag-uugali, no? Sapagkat ang kaibigan na tunay ay yung pong mag-aakay sa atin sa kabutihan. Tandaan po natin, pinakamasarap at pinakamagandang kaibigan ay yung mag-aakay sa atin tungo sa pagkapaglago espiritual. Kaya po kapag niyayaya kayo na sumamba, kapag kayo po ay niyayaya na dumalo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito po ay magandang pagkakataon sa atin. Pero kapag kayo po ay uh, niyaya, sabi niya po doon, don't fall in love with the alcohol. Makipag-inuman, makipagsugalan, kung anumang mga masasamang bisyo na nagdudulot ng pag-aaway sa loob ng pamilya. Sila po ay hindi magandang kaibigan. Wala po silang maidudulot na magandang bagay sa buhay natin. Now, sabi niya, the friends you and I choose have, sabi niya, an influence with us. Minsan, ang ating pong mga kaibigan ay nagbibigay sa atin ng kanilang impluensya. Kapag mabuti, okay, pwedeng sundin. Pero kapag hindi, atin po silang tanggalin o atin po silang iwasan.
o atin po silang iwan. Okay, mga kaibigan, sabi niya, if you have as friends someone who is always cursing and swearing, no? Anong ibig sabihin nito? Odds are that you are soon going to be doing the same. Ibig po sabihin, kung kayo po ay may kaibigan na wala nang bukang bibig kung hindi magmura at ano ba? Sabi niya kasi dito, cursing and swearing. Yung pong sumusumpa at nagmumura ay atin po silang iwasan sapagkat darating ang araw, magagaya mo na rin sila. Sabi niya, kung mayroon kang kaibigan who specialize in lying, o kung mayroon kang kaibigan na magaling magtahi-tahi ng kasinungalingan, sabi niya, being devious and underhanded and robbing the local store, sabi niya, at kayo po ay nagko-compromise sa kanila, then you have to stop and leave them. Kung kayo po daw ay may kaibigan na ang kanilang espesyalista ay ang magsinungaling, marunong magtahi-tahi ng sinungaling, marunong gumawa ng mga kwento, marunong po dumiskarte kung paano maisahan ang kanilang kaibigan ng ibang tao. Ito po ay hindi makapagdudulot ng magandang impluensya sa atin. Kung kaya't sabi po ng banal na kasulatan, atin po silang iwan. Atin po natin silang palitan. Sapagkat mas marami po pa rin tayong makitang mga kaibigan na matuwid at maayos ang buhay. No, sabi niya, kung mayroon kang kaibigan na nagiging ano pang tawag dito, yung immoral. Alam mo yung mga immoral, alam ko na yung mga mabababang uri ng klaseng pagkatao na kahit maging ang kanilang kaluluwa ay kanila na rin ipinagkakanulo. Ang pangit kasi na yung views of immorality dito. Isang magandang dito. Sabi niya, kung mayroon kayong mga kaibigan na may mga third party sa buhay, mga may asawa na hindi pa naging kontento sa asawa nila, naglalalaki, ng bababae, nakikisama sa mga tao na mabababa ang moralidad. Then sabi po ng banal na kasulatan, sabi ni Haring Solomon, iwasan ninyo sila o iwanan ninyo sila. Kung mayroon kang kaibigan na kung saan, sabi niya, napakadali o napakaiksi ng kanilang pangunawa at maiksi ang kanilang temper. Yung pong, ano bang tawag dito? Yung kanilang pagpipigil ng kanilang sarili. Become less patient and more rude, and therefore hindi sila mabuting kaibigan. So mga minamahal, sabi po sa Proverbs, do not make friends with such people. Bakit? Sapagkat darating ang panahon, magagaya mo na rin sila. Now, tapusin ko na lang po ito para ma-wrap up po natin sa ating pong pag-aaral. Sabi niya, na laging welcome lahat kahit minsan ang patutunguhan nito ay hindi maganda. Sabi niya po dito, napakabihira po yung mga tao na kung saan mahirap, tama ba? Mahirap yayain sa mga bagay na may nakagustuhan nila. Sa Proverbs chapter 25 verse 17, sabi niya, seldom set foot in your neighbor's house, too much of you and he will hate you. Kumbaga yung pong sobrang kumpiyansa ka sa kanila na kahit na minsay akala mo kaibigan sila pero hindi. At darating ang araw,
kaiinisan ka nila. Huwag mong hayaan sa buhay mo na lagi kang nakikisama sa kanila kahit hindi mo alam kung saan patutungo o saan sila tutungo, sapagkat darating ang araw, magagaya mo sila. Sa mga minamahal, itong mga paalaala ni Haring Solomon ay isang mahalagang paggabay sa buhay natin upang makaiwas po tayo sa pagtaliwas at pagtalilis ng lakad ng buhay, at kung saan kapag in-apply po natin ito sa ating buhay pang araw-araw, doon po natin maramdaman at madama ang simulain ng mapayapa, masaya at masaganang buhay. Now, sa pangwalo, sabi niya po dito, ang iyong kaaway, sabi niya, if your enemy is hungry, give them food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. If doing this, sabi niya, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. So Proverbs 25, verses 21 to 22. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway, sapagkat kung sila'y nagugutom, bigyan mo sila ng pagkain na makain. Kapag sila'y nauuhaw, bigyan mo sila ng tubig na mainom. Sa paggawa ng ganito, sabi niya ay tila bagang nilalagyan mo sila ng isang uh, ano bang tawag sa kuron? Isang sisidlan na mayroong nagbabagang uling sa kanilang ulo. At tandaan po natin, kapag ginawa po natin ang mga bagay na ito, ang Diyos ang magagantimpala sa atin. So niliteral ko po yung Proverbs 25:22 o 21 and 22. Sabi niya, love your enemies and do good to them. Sabi niya, if they are hungry, then give him food to eat. If he thirsty, give him water to drink. If Sabi niya, in doing this, you will keep burning coals in his head, and the Lord will reward you. And therefore, mga minamahal, nais ng Panginoon na kung paano tayo mamuhay ng isang na pagkakakitaan ng espiritual na paglago, ay dito po natin masusubok, sapagkat ito po ay napakahirap gawin. Napakahirap gampanan ang mahalin mo ang iyong kaaway. Minsan kaaway natin, mga kapatid, mahal natin sa buhay, mga kapatid natin sa laman. Lalo na kapag bigyan ko kayo ng isang halimbawa nito bago ako magtapos. Pag hindi mo na pagbigyan yan at lalo alam nila na akala pala nila na lagi kang mayroon at marami sapagkat ikaw ay nagtatrabaho sa abroad. Pag hindi mo na pagbigyan yan, ay nako. Ikaw nang pinakamasama at magsimula ng aawayin ka. Kapatid, bilang anak ng Panginoon, sa pagtalima sa kanyang salita, mahalin natin sila, huwag natin silang awayin. Kung mayroon tayong kapasidad na tulungan sila, sige, pagkaloob natin. Bakit? Ang Diyos ang magpapalit nito. Siya ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala nito. Sapagkat alalahanin natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga minamahal, mahalin natin sila sa pamagitan ng pagkakaloob. Sabi niya, ng bahagi na kung anong mayroon tayo. So, what is our natural inclination toward those who do wrong for us? Diba? Minsan naiinis tayo, pero hindi. Dapat this is an oportunidad na may pahayag natin at may padama natin yung natututunan natin mula sa salita ng Panginoon. Sabi niya, ang ating pong teksto na nagsasabi sa atin kung ang ating pong kaaway ay nandiyan lagi na kumukontra at nakikipag-away sa atin, doon po natin ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sapagkat anong resulta? The possible conviction in their hearts regarding the sins that they have committed against you. At doon marirealize nila, mapagtanto nila na sila nagkamali laban sa inyo.
Ang pagpapala, sabi niya, second, the blessings and the reward of God, ibibigay ng Panginoon sa inyo. Sabi niya po doon sa Luke chapter 6 verse 27 and 28, sinabi ni Jesus, but I tell you who hear me. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, yung mga nakikinig sa akin, mahalin mo ang iyong kaaway, gumawa ka ng mabuti sa kanila, sa mga nagagalit sa iyo. Pagpalain mo yung mga sumusumpa sa iyo. Ipanalangin mo sila sa mga nagmamaltrato sa iyo sapagkat ang Diyos ang magpala at magbigay ng gantimpala sa iyo. Pag ikaw ay matuwid na namumuhay sa salita ng Diyos at kinukutya at inaaway kanila sa pamamagitan nito, ipadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya ang magpapala sa atin. Mga minamahal, to be wise and to live an abundant living, we should commit, ating pong ihandog, ialay ang ating pong buhay sa Panginoon. Sa 17 alituntunin na pagiging pantas at nakaalam ng karunungan mula sa salita ng Diyos, ito po yung ating pong magiging gantimpala. Ang pagpapala ng Panginoon ay mananagana sa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay mag-uumapaw sa atin. At ang pagpapala ng Diyos ay walang mapagsidlan sa buhay natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, pagpapalain tayo ng sagana, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Muli po ito ang ating pong morning meditation. Ito po ang ating daily morning devotion. At ako po si Pastor Jan, nagsasabi, nawang biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na ating pong natutunan ay magiging pagpapala sa atin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga paalaalang ito. At sa pamagitan po ng iyong salita, tunay nga po na natututunan namin kung ano po yung mga dapat na isapamuhay namin upang kami maging matatag at lumago sa pananampalataya. At tunay na rin, Panginoon, makita ang reflection o yung pong katangian ng Panginoon Kristo na siyang naigayak sa aming buhay Kristiyano. Kaya po mga pangangailangang spiritual na ninanais namin, Panginoon, ay pong patuloy na pagkaloob sa pamagitan ng iyong saganang biyaya. Maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos sa tuwi-tuwi na gumagabay sa amin. Panginoon, ingatan po kami at pagpalain sa pamagitan nito. Ilayo po sa anumang mga karamdaman at ilayo po sa anumang kapahamakan. Pagpalain po ang bawat isa ang aming buhay at maging ang aming mga kabuhay. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pag-aaliw, paggabay ng Banal na Espiritu, siyang sasaatin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at sa pamamagitan po ng awiting ito, ay nais ko po na anyayahan kayo muli bukas sa ating pong morning meditation. Ito po muli si Pastor Jan at nag-iiwan sa inyo ng masaganang pagpapala sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon.